2:00 na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, 2:00 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. 2:00 na, Golden Heart na. Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang may puso at malasakit para sa seniors. Ito ang Golden Heart. Puso para sa Seniors Season 2, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusoan naman ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Sa susunod na linggo na ang Semana Santa o mahal na araw, kaya nais muna naming batiin in advance ang lahat ng ating tagapakinig ng isang mapayapa at makabuluhang panahon ng pagninilay ngayong Semana Santa. Sa diwa ng mahal na araw, mga ka-Golden Heart, nawa ay maging bukas ang ating mga puso sa pagtulong at pag-unawa, lalo na sa ating mga mahal na nakatatanda. At siyempre, magsilbi sanang inspirasyon ang naging sakripisyo at pagmamalasakit ni Jesucristo sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa mga ka-Golden Heart natin na bibiyahe papuntang probinsya, mag-ingat po kayo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang PSA documents. Mas accessible na para sa senior citizens. Benepisyo ng National ID. Alamin, gamitin, sulitin. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan muna natin sina Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at si Miss Marinela A. Texon, Station Manager ng Radio Magazine. At shout out din sa ating mga partners sa Offices for the Senior Citizens Affairs, mga taga-OSCA, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, pati na rin ang ating mga masisipag na kasama sa Regional at Central Office ng National Commission of Senior Citizens. Espesyal po ang ating episode ngayong hapon dahil makakasama natin ang dalawang eksperto mula sa Philippine Statistics Authority or PSA. Alam na alam niyo po yan, PSA, para ipaliwanag ang mga papeles o dokumento na dapat nating malaman. Good news sa mga senior citizens dahil may mas madaling paraan na sa pagkuha ng inyong PSA certificates. Kabilang na dyan ang birth certificate at pati na rin ang mga bagong ID systems na tiyak na makatutulong para iwas mahabang pila sa inyong transaksyon. Kaya naman, para ipaliwanag ang mga proseso at serbisyong iniaalok ng PSA, partikular na sa pagkuha ng birth certificates, kasama natin sa studio si Engineer Mariza B. Grande, Assistant National Statistician, Civil Registration Service, Philippine Statistics Authority. Magandang hapon at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Magandang hapon po, Ma'am Mercy, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa atin ngayong hapon na to. Attorney Grande, ang alam ko matagal ka na sa PSA. Mga ilang taon na ba na nagsisilbi sa ating mga kababayan? Kasama po yung serbisyo during the National Statistics Office. Nasa yung 25 years. Oo, nung pa, no? Opo. 25 years na. 25 Naku, kaya years. alam na ng engineer ng lahat ng mga issues tungkol dito sa registration. Maaari ba ninyong ipakilala ang Civil Registration Service ng PSA? At ano naman ang pangunahing mandato nito?
Okay, yung ating pong PSA Civil Registration Service ay isa sa opisina ng ating Philippine Statistics Authority at isa nga yan sa mandato ng PSA, no, to implement, enforce and administer yung ating civil registry law. Ito yung mother na law natin na 1930 pa, kasalukuyan din po ngayon, attorney, na inaamyendahan. Noong pa, hindi pa namin, ngayon lang. Yes po, At hindi pa mabuti po. naman. So nasa yun nga, maganda sigurong pagkakataon din na kuhanin yung suporta ng ating mga legislatibo para i-amendahan na itong ating CRBS bill. So ang nasabing mandato na to sa civil registration, kaakibat nito yung pag-provide ng technical supervision sa ating mga local civil registrars para sa pagre-rehistro sa lahat ng mga Pilipino ng kanilang kapanganakan, kasal, at yun po, yung kamatayan din at yung lahat ng modification sa civil status ng ating mga kababayan. And inherent to this function po, kami po yung central repository ng lahat ng dokumento ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas, maging yung mga kababayan natin na nasa abroad, na doon na nagkaroon ng anak, kasal, or yung mga kamatayan. So, sa ngayon, tayo po yung may database ng lahat ng records ng ating mga Pilipino. Importanteng requirement ng mga dokumentong tulad ng birth, marriage at death certificate sa pag-access ng ating mga senior citizens sa mga benepisyo at serbisyo. Paano mas napadali ngayon ang pagkuha nitong mga dokumento na ito from PSA? So sa ngayon po, isa yan sa vision ng ating PSA na ilapit yung serbisyo ng civil registration at meron na po tayong 84 na CRS outlets nationwide kung saan yung ating mga kababayan maaari silang mag-apply sa aming mga CRS outlets, no. They can apply, mag-walk-in po sila sa ating lalo na po sa mga senior citizens kasi meron po tayo sa kanilang mga special lane. So hindi na po sila kailangan mag-secure ng kanilang appointment para lang pumunta sa pinakamalapit na outlet. Ngayon, para dun sa mga unable na, no, na pumunta sa ating mga outlet, maaari po sila mag-apply online. So dalawa po yung authorized na partner natin dyan. Ito yung PSA helpline at yung ating pong PSA Servilis. So of course may challenge din sa iba nating kababayan kasi mga senior citizen ko hindi po sila tech savvy. Maaari po silang magpa-assist sa kanilang mga kapamilya, sa mga apo, no, anak, para tulungan po sila. So napakadali po, no, pumunta lang sila sa website ng PSA helpline. May ino-offer na din po kami ngayon na mga bagong serbisyo. Ito yung digital copy. Ito yung tinatawag namin na e-cert. Ano po, so kung gusto nila ng digital copy, may option po sila na yun ang i-request and available ito. Multipurpose naman po ito na within the 60 days na pwede nilang ma-view multiple times. Ngayon, kung gusto naman po nila ng hard copy, ito yung security paper po, may option din po para i-deliver sa kanila yung kanilang request na i-file sa ating mga online. Ito yung PSA helpline tsaka yung PSA Servilis nga po. At malalaman natin lahat na ito pagpunta sa CRS. Yes po. Ano ibig sabihin ng CRS? Yung CRS po ay Civil Registration Service. So, at iyan sa mga NCR offices? Yung CRS namin, tinatawag namin na outlets, Civil Registry System outlets. Iba pa sa opisina ng mga local civil registrar yan. Iba po ito, ma'am. Ang ating pong local civil registrars ay under the direct administration po ng ating mga local chief executive. At sila po yung nagre-rehistro ng... Hindi ba nakakatulong natin ang LCR? Meron din po tayo mga partners natin, no, sa mga local civil registrars na tinatawag namin na BREX. So BREX partners. So authorized din po sila na magkuha ng mga requests, i-file yung mga PSA copy po ninyo at ipaprocess yan back-end ng aming opisina at i-release doon sa ating mga BREX partners through the local government unit. So may mga ano lang po ito, add-on fees, kasi yung mga operating expenses ng mga partners po natin. Itong mga CRRs na to, makikita yan sa website ng PSA.
Kung Lahat saan po sila yan, pupunta? opo, meron po tayong mga CRS outlets na PSA operated. Ito yung patakbo namin, Luzon hanggang Mindanao po. Meron na rin po tayo sa BARM, no? Ba, So, okay. halos lahat po ng probinsya sa ngayon nga po Covered na, ay no, halos. 84. So, wino-work out po namin na lahat po ng mga probinsya ay magkaroon po ng isang online outlet po. Naku, mabuti naman yun. Now, paano naman kinukonsider na late ang birth registration at kailan ito kinakailangan? Ano ba ang step-by-step process sa pagkuha nito? Ito lagi kasi ang problema eh. Yung Tama mga po. walang hindi registered yung kanilang birth. Yung ating pong pagre-rehistro ng birth ay kailangan may i-report sa ating mga local civil registrar within 30 days. Kapag ka po beyond the 30 days, papasok na po tayo doon sa late registration Oo, yun, process. delayed na, no? Opo. So may mga additional requirements, no? So nahahati sa dalawang proseso yung aming ginawa as a policy, yung ating pong mga nasa marginalized sector, ito yung mga indigenous people, mga Muslim Filipinos, tsaka yung mga indigents. Alam naman natin na may challenge ito sa kanilang pagre-rehistro, walang kulang sa mga documentation. Kaya relax lang po yung requirements po namin at minimum 5 lang yung requirements doon. So, una, kailangan may negative certification, nagpapatunay na wala silang record sa PSA. Pangalawa, affidavit of delayed registration, yun pong affidavit of two disinterested person. Kailangan din po ng certificate of indigency para po proof na beneficiary po sila sa ating programa, yung birth registration assistance project. At yung panghuli po, any two documents, no, na public documents na may facts of birth para patunayan, pagpapatunay doon sa kanyang pag-delayed registration. So yun po yung BIRAP. Kumusta naman ang relasyon ng LCR at saka PSA? Napapadala ba kaagad ang mga dokumento ng LCR sa PSA? Meron po tayong proseso na under the regular na registration, ang mga dokumento po ay makakarating sa PSA on the 3 months on the regular process talaga. Kapag ito yung bulk na hindi nagre-request yung ating mga kababayan ng advance copy. Pero meron po kami tinatawag na electronic endorsement kung saan yung mga kababayan natin ay mag-request ng advance copy para ipadala ng ating mga local civil registrars sa PSA, no, sa pamamagitan ng aming CRS outlets. So doon po i-scan. So nakakatulong talaga. Opo, at ito po ay dadalhin ng ating mga local civil registry personnel sa mismong PSA na outlet po namin. Doon po i-scan, and upon receipt po, we have a KPI na 3 days para ma-approve sa central office, and then pwede na po silang mag-request ng kanilang mga kopya within the ease of doing business na 7 working days. So, yun po yung proseso. Kaya yung mga kababayan natin, kung kailangan nila yung kanilang dokumento, mag-request po sila ng electronic endorsement or advance copy. Huwag silang mag-antay dun sa regular process kasi matagal po talaga Kaya yun. madalas na iniinda ng ating mga senior citizens na napakadaming papeles pag nag-aasikaso sila ng mga requirements. Ano ba ang mga common na problema ng seniors pagdating sa civil registration, sa civil registry ng documents? At paano naman ito maagapan? Well, una, karamihan sa mga, lalo na ngayon, no, dun sa mga 80 years old and over, marami po sa kanila nag-undergo ng delayed registration dahil meron po nga po tayo yung incentive na makukuha mula sa gobyerno. Yung nanggagaling sa komisyon. Oo. So, isa yan sa dahilan na problema nila. Wala Yan. silang record Yun. ng kanilang birth certificate. So, nag-undergo sila ng process ng delayed registration. So, sa delayed registration kasi, kailangan mo pa din magkaroon ng 10-day posting. So, mas matagal pa yung proseso sa delayed registration. And yung mga requirements, isa sa challenge po nila, lalo na pagka yung mga 90 years old, no, makakalimutan na rin yung mga information kung hindi sila At saka yung mga nakapagtabi. IPs, no? Opo, Indigenous ng mga peoples. records. So, aside from this, meron din po tayong mga kababayan, yung mga senior citizens na may mga clerical or typographical error sa kanilang record, kagaya nung error sa date of birth. No? Yan. So, common po yan. Tapos, mga spelling sa kanilang mga pangalan. So, ito yung mga
dinadaanan na proseso. So, maganda kung administrative kasi magpa-file lang sila ng petition sa ating mga local civil registrars. Pero pag year of birth, substantial po kasi yon, dadaan pa yun sa korte. Kaya nga, oo. Paano naman naaabot ng PSA ang mga senior citizens sa malalayong lugar, kabilang ang indigenous peoples at Muslim communities? So, yung binanggit ko po kanina, Yung sa meron centers. kaming birth registration assistance project para sa pagre-rehistro. Tinutulungan natin itong mga senior citizen. Pero meron tayong outlet, no, 84 CRS outlets nationwide. At kami din po ay nagkakandak ng mga CRS mobile team. Kasama actually yung National ID and yung CRS. Pumupunta sa mga liblib na lugar para i-accommodate yung mga kababayan natin na mabigyan sila ng serbisyo sa Kasi actually, pag-request ng kopya. you're going out of your way, no? Doon sa ginagawa yung pag-reach out. Opo. Dahil kasi ang local civil registrar ang talagang may trabaho niya na mag-register. At ang mga tao pupunta lang sa LCR. But because of your extra effort, help, para ma-reach out sila, magandang serbisyo yan ng PSA. Siguro dagdag ko, ma'am, no? Meron kasi tayong CRS mobile, one per region. Naku, yun pa. So, yung ating mga CRS mobile team, kasama ng National ID team, umiikot po talaga sila sa mga liblib na lugar. In fact, kasama din po yung mga partners natin, like yung mga local civil registrars, para talagang mapuntahan natin yung mga remote areas at mabigyan sila po ng serbisyo. Mayroon bang mga bagong serbisyo o digital innovations ang PSA para mas maging accessible ito sa publiko? So yun nabanggit ko po kanina, ito yung yung kanina, e-cert, no? yung Yan. digital copy. Bago po ito, kaya in-encourage namin yung mga kababayan natin na mag-avail na ng ating e-cert, and even yung ating mga government partners and yung mga institutions to recognize, no, ito naman po yung advocacy campaign ng ating gobyerno na gamitin na yung digital copies. So mas safe po ito, secure yung ating e-cert kasi may proseso na dadaanan at talagang merong mga security features like yung QR code na verifiable yung mga information dito sa atin pong At saka, e-cert. yan yung pwedeng makita nila sa telepono. Yes po. At isubmit sa kanilang, halimbawa kung mag-apply man sila ng trabaho or sa school requirements or sa bank. So, ini-encourage namin na ito na po yung gamitin nila, yung ating pong PSA e-cert. Idagdag ko lang po na itong isa pang serbisyo na meron po kami ngayon, niro-roll out na po namin yung premium annotation service sa lahat ng outlet. Sa ngayon po, 19 out of the 84 ay pwede nang mag-accept ng inyong mga annotation request. Ito yung mga may corrections at mag-apply sila sa ating mga outlets, i-file doon at marirelease na po doon. So, more accessible. So, prior to 2025 po, centralized po kasi yung annotation processing ng pag-request. Pero ngayon po ay by end of September of 2026, lahat po yung outlets natin, target natin na doon na po mag-a-apply. At tapos kung ano man ang requirements, mabibigyan naman ng assistance ng CRS. Yes po. May screening po na gagawin doon sa mga dokumento na dala ng mga kababayan po natin. May bayad po ba itong mga e-certificate? Yung pong e-cert po ay, ang cost po nito, yung birth, marriage, and death certificate is 290. So, makakatipid po kayo ng 75 pesos dun sa regular na online na transactions po natin. Yung Senomar or at saka yung Senodet at Certificate of No Marriage or Certificate of No Death, ito po ay 345 pesos. So, ito po ay viewable within the 60 calendar days at maari pong gamitin ng ating mga kababayan sa kanilang mga transactions po. Yung validity or expiration. Yun. Yes po, opo. Pwede bang i-print o i-photocopy naman? Yung pong viewable, pwede po nila i-download for personal na gamit po nila yon bago po ma-expire yung digital copy. Mabibigyan ba ng special treatment yung mga gustong magkaroon ng makuha ang kanilang gift cash from the commission? Ito yung mga 80, 85, 90, 95.
Well, At sa ngayon 100 po, especially. sa ngayon may mga programa lang tayo na kagaya ng BIRA, free yung delayed registration process and yung issuance po namin ng negative na certification, which is a requirement po sa pag-file ng delayed registration. So, yun yung mga serbisyo sa ngayon na offered free sa ating mga kababayan. And during the civil registration month, yun, may mga free issuance na ibinibigay tayo sa mga outlet. Pero Kaya nga siguro not malaman specific namin- sa ating Oo, kaya senior malaman citizen. namin yung para ma-announce namin doon sa aming Facebook at maka-take advantage. Kung paano namang maka-request yung anak o caregiver para sa kanilang mga seniors na kamag-anak sa pag-apply. So maaari naman po silang mag-request, kailangan lang po na authorize po sila. Oo, may authority. May dalang valid na IDs at saka yung ating pong mga senior citizen yung copy ng kanilang identification also at letter of authorization or SPA kung sila po ay pupunta sa aming mga outlet at hinihingi po ito. Ngayon pagka doon naman po sa online, kailangan kasi yung document owner yung mag-file ng request or the immediate family. So ayun, i-assist na lang po sila nung mga kamag-anak, apo, mga anak para Hindi sa ba pag-file. pumapasok dyan sa ganyang pag-request, may mga fixers na tumutulong? Wala namang ganun mga insidente? Doon po sa online kasi meron po tayong process ng liveness na authentication. So sa ngayon naka-integrate na po yung national ID na validation po. So kaya secure naman po kasi bago pa lang po mag-file, dadaanan niya po yung proseso na iyon at kailangan din mag-submit nung mga documentary requirements bago po ito i-process yung kanilang request at i-send yung digital copy sa kanila via po sa email. And ganun din po dun sa bawat document na ini-issue po namin, meron po yan code na pag in-access mo yung digital copy, kailangan alam mo yon para ma-access. So very secure po itong ating pong e-cert na digital copy. Ano naman yung ano naman ang hotline o website o tanggapan na maaaring lapitan ng ating mga senior citizens kung meron silang mga concerns? So meron po tayo sa website yung crs.qbu@psa.gov.ph. And Nasa screen natin, yan? yan po. And meron din po kaming hotline. Ito yung 8461-0500, local 813 and 808. So yan po yung aming hotline. So pwede pong email or tawagan niyo po kami para sa inyong mga concerns sa civil registration po. Ang opisina ng PSA sa East Avenue, ano ba yung specific address? Dito po kami sa PSA Complex, East Avenue, Diliman, Quezon City po. Opo. Ano naman ang maipapayo nyo sa mga pamilya ng senior sa pag-assist sa kanilang dokumento? Well, yung ating pong mga seniors, mag-reach out lang po kayo sa ating pong mga local civil registry offices. Sila po yung makakapagbigay ng mga tamang requirements sa mga authorized na empleyado po ng PSA or pwede rin po kayong magpa-assist sa ating mga PSA field officers, no? Kasi sila po ay may programa, binanggit ko na kanina yung BIRAP, para maka-avail ng free na delayed registration process. So free na yan sa amin sa PSA and also sa aming mga partners. Ito yung mga local civil registry offices po. No, nako, sa ating mga nakikinig at nanonood ng mga ka-senior, sana naman naliwanagan na kayo sa ating mga concerns tungkol dito sa mga PSA documents. Maraming salamat, Engineer Marisa Grande, Assistant National Statistician, Civil Registration Service, Philippine Statistics Authority. Sana maimbita namin kayo muli para Yes, makapagpaliwanag at makapagbigay ng impormasyon sa ating mga kapuso. Thank you, ma'am. And always welcome po para po may parating yung mga mahalagang information po sa aming serbisyo. Bago tayo magpatuloy sa diskusyon at tawagin ang isa pa nating guest mula sa PSA Day to ngayon Bigyan daan po muna natin ang ilang balita dito sa Senior Spotlight News.
Bumuhos ang suporta ng pamunuan ng senior citizen sa isinagawang signature campaign para pabilisin ang pagpasa ng panukalang batas na Universal Social Pension noong Marso 18, 2026. Kasama ang NCSC sa pangangampanyang ito para maisulong ang social pension na para sa lahat, may pension man o wala. Napapanahon ito lalo na ngayong may krisis sa langis at ang pagsasabatas nito ay makakatulong sa tinatayang 11 million senior citizens sa buong bansa. Ipinapanawagan ng kampanyang 1 milyong lagda para sa matatanda na gawing priority bill ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Universal Social Pension. Batid ng komisyon na matagal na pong hinihintay ito ng ating mga mahal na senior citizens. At handa ang NCSC na tumulong sa pamamahagi nito sakaling maisabatas ito. Maraming salamat sa mga katuwang natin sa Kamara, sa pangunguna ni United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay, na chairperson ng House Committee on Senior Citizens, at maging sa iba pa pong miyembro ng committee na kasama dyan si Congressman Galang. Sa ngayon, nasa ilalim na ng Committee on Appropriations ang Universal Social Pension Bill para talakayin ang pondo nito bago isumite sa House Plenary. Hiling namin ang inyong suporta at sama-sama tayo sa panawagang Universal Social Pension ngayon na. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaari makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screens ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. NCSC social media platforms, bisitahin ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na din sa aming official YouTube account. Mga ka-Golden Heart, sa pagkuha ng mga serbisyo, benepisyo, ayuda, pensyon, pagbubukas ng bank account, at ano pa mang transaksyon, ay pangunahing hinahanap ay valid ID. Siyempre, doon tayo sa mas mabilis at mas madali. Ang tinutukoy ko nga po ay ang National ID. Kaya naman, para pag-usapan ang benepisyong hatid ng Philippine Identification Systems o ang National ID, mapa-physical man o digital, makakasama natin ngayong hapon mula pa rin sa PSA, si Attorney Henidian P. Palabras, OIC Assistant National Statistician, Use Case Development and Management Service, PSA. Magandang hapon at welcome sa aming programa, Attorney Palabras. Palabras, ano yan eh? Plural ng palabra na words. Nadidinig natin yung pag-siyat eh, palabras. Napapanahon po. Napapanahon talaga, yes. no? Marami pong senior citizens ang nalilito sa madaming ID na ini-issue ngayon. Meron tayong National ID, Digital National ID, at meron din tayong bagong Digital National Senior Citizen ID or NSCID. Sa madaling sabi, ano ba ang pangunahing pagkakaiba ng National ID at kailan ginagamit ang bawat isa? So, bago po Ang lahat, haba, no? Madam Ang Chair. daming tanong. Yes. Magandang hapon po, Chair Mercy, at sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood ng Golden Heart. So, ang ating pong National ID isang foundational ID. So, ito po yung pambansang pagkakakilanlan na create po under the law. Ang ating pong National ID ay meron pong 3 forms. So, meron po tayo ng ating card, yung sa physical, and then meron po tayo nung in paper format. We also have the digital national ID. Lahat po ng 3 klase po ng national ID ay pare-pareho po ng validity at functionality. Lahat po ito tinatanggap sa transaction at dapat pong tanggapin sa mga transaction po natin, hindi lang po sa gobyerno, pati po sa pribadong sektor. Ang ating pong senior citizens ID
ay eto po yung ating pagkakilanlan rin na kabilang po tayo sa isang grupo. Yung national ID po, universal po siya, at ang pinaka-objective po nito is magkaroon po tayo ng pagkakakilanlan, dokumento po or patunay kung sino po tayo. Ano naman ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng Philippine Identification System para sa mga senior citizens at paano nito napapadali ang pagkuha nila ng mga serbisyo at benepisyo? Bukod po sa nabanggit ko kanina, Chair, na pagkakaroon po natin ng patunay ng pagkakilanlan, ito po ay isang tool or gamit po natin upang mapabilis yung ating transaction sa maliban po sa gobyerno at saka kasama po sa pribadong sektor. So dito po, Recognized kasi na yan. Ano? yes po ma'am. And then eto po yung ating ginagamit para po mapabilis yung ating application kasi hindi na po tayo dadaan sa mahabang proseso ng verifikasyon ng ating identity at ng ating dokumento. Sa ilalim po ng batas, sapat na po ang ating national ID upang patunayan kung sino po tayo. Pwede bang national ID na lang? That's the long-term vision po na sa future, iisa na lang po yung Dapat isa ating na, no? Para hindi ID. magulo. Oo. That's the objective po actually of the law. Sa ngayon, ilan na ba ang mga senior citizens na nakapagparehistro sa national ID system? We are proud to share po na as of January 31, meron na po tayong about 91 million na may national ID number. Ibig sabihin po, verified na po sila, unique po sila. And out of this, we have about 4.8 million po. That's as of March 24 na senior citizens po na meron ng national ID. Yes. Naku, kailangan pa natin ng... Kasi 11 million na ang mga senior citizens. Yes po. So, ang dami pa. Ang dami pang kailangan magparehistro. At mapapadali ang aming trabaho sa komisyon pagka meron na talagang ID ang ating mga senior citizens at mapapadali yung aming pagbibigay ng mga claims. Now, maaari bang ipaliwanag yung step-by-step process ng pagpaparehistro sa national ID at ano naman ang dapat dalhin na requirements sa registration? Mabilis lang po at very convenient yung ating proseso sa pagre-register, no? Pumunta lang po tayo sa mga registration centers. Meron po tayong complete list ng ating registration centers sa website po natin sa philsys.gov.ph. Nandun po yung mga documents din po, pero para po sa mabilisan pong reference po natin, any government-issued ID po, pwede po nating dalhin yon upang ipakita at ipatunayan kung ano po yung mga impormasyon po natin. Doon po meron tayong fill up na form. And then, kukuhanan po tayo ng biometrics. So, yung biometrics po na kinukolekta po sa atin during registration ay yung ating complete fingerprints, yung iris scan, and then of course, yung ating pong front-facing photo. Yung ating pong proseso kasama po of course doon na kailangan po na i-confirm po ng ating registrant yung information na nakolekta bago po natin talaga siya i-push for submission nga po ng ating registration. Kasi ako sinubukan ko na parang hindi na-aprobahan. Dahil kasi ni-present ko yung aking luma ng OSCA ID. Baka po hindi mabasa yung information. Pero tingnan po natin, Madam Chair, baka po meron lang po tayong kailangang karagdagang information po dun sa ID. Pupunta na lang ako sa opisina nyo. Yes po, ma'am. Madami po para tayong sigurado. registration centers, and if I may share, meron po tayong mahigit 100 na registration centers. So meron po tayong yung PSA operated po na registration centers. Also we have meron po tayo sa malls din, and then meron din po tayo nung permanent co-location. So yung sa Madali co-location, naman makita yon pagka nagpunta sa mall, andun na. yes po, ma'am. Madali lang po. Naku. Paano naman makakapag-rehistro ang bedridden o yung may limited mobility na senior citizens? Kagaya po ng sa Civil Registration Service na nabanggit po ni Engineer Grande kanina, May ma'am. authority. Nagbahay-bahay po kami sa mga meron pong limited mobility. So meron po tayo previously din until now yung National ID on wheels. Meron din po tayo ng National ID on boat.
And then meron po tayong mga mobile teams din. So sa kalagayan po na hindi po kayang pumunta ng ating mga kababayan, gawa nga po ng pagiging bedridden po nila, pinupuntahan po natin sila sa bahay po nila mismo upang po doon po natin sila Ang daming ma-register. ginagawa na ng PSA para sa ating mga kababayan at congratulations. Thank you, thank you. Ano naman ang assistance ng PSA para sa ating mga seniors na parte ng indigenous peoples at saka yung sa Muslim communities? Gaya po ng sabi po namin, pinupuntahan po namin sila and So in fact, kasama sila doon? kasama po sila, mga senior citizens lahat Mas marami po. siguro doon na may mga mobile, kayo, ano? Yes po ma'am. So lahat po ito pinupuntahan. We are exerting all our efforts na marating po natin yung ating mga kababayan gaano po man kalayo. Yung mga island barangays po, pinupuntahan din po natin yan upang maiparating po yung Maganda ating naman, positive serbisyo. naman, maganda naman yung ano, yung Yes po. Sa tulong po ng ating LGUs, katuwang po natin sila dito at iba't ibang ahensya po ng gobyerno para po iparating yung ating serbisyo. Yung nabanggit ko po kanina, Madam Chair, na co-location po natin, no, isinasagawa rin po natin ito sa katuwang yung mga iba't ibang ahensya sa katunayan. kailangan talaga ang coordination natin. Yes ano? po, at ang ating mga LGU, so yung LGUs. mga social protection implementers po natin ng mga ahensya, kasama po natin sila dyan upang po mairehistro po natin lahat hanggat maaari po yung ating mga kababayan, gaano man po sila kalayo. Ito naman ating mga PDLs, Persons Deprived of Liberty. Pumupunta din kayo dyan sa Bilibid Prison, yung mga ganon. Tama Sa po. Iwahi. Yes. So, we have this what we call institutional registration. So, we also visit them. Pinupuntahan po natin ang mga lugar na to upang po sila i-rehistro. Of course, with the proper coordination po sa mga officials po na may hawak po sa mga institution na to. Meron bang special treatment sa mga older PDLs? Of course po. Tayo po sa PSA, sa pagbibigay po ng ating mga serbisyo, meron po tayong established na special arrangements. So we coordinate po, as I have mentioned, sa mga opisina po na meron pong control po sa kanila para po mas maganda at mas maayos po yung ating pagbibigay ng Mas madali serbisyo sa siguro kanila. Mas magpunta doon, madali. ano, magserbisyo kasi andun na sila lahat. Tama po. Ano naman ang alternative ways para ma-access ang national ID kung walang smartphone o internet ang senior citizen? Meron po tayo ng national ID in paper form. So, eto po ang nakukuha po natin. Pumunta lamang po tayo sa mga registration centers po natin upang i-request yung ating paper form po ng ating national ID. So, gaya po ng nabanggit ko kanina, kagaya po ng ating card at saka ng digital national ID, same lang po yung validity neto at saka ng functionality. Yung validity, how long yun? Validity in a sense po na it's not the term kung gaano po katagal. Hindi po nag-expire yung ating national ID. O yan. At oo, gusto ko walang pong bigyang expiration yan. diin na libre po. Wala pong At saka bayad libre. yung ating Oo. registration. Opo. So yung validity po na in the sense na valid po siya sa proof of identity. Meron bang mga kamalian sa sa national ID? Nangyayari ba yon? Nangyayari po yun. Ganito po kasi yun, Chair. Yung ating pong registration, as I have mentioned kanina, kailangan po natin ng supporting document. Now, the rule is, yung ating pong i-register at kukuha ng information, kailangan po consistent po doon sa declaration nung magre-register at saka nung document. So, document-based po tayo. Kung ano pa yung pinakita ng ating registrant at na-verify po natin na authentic po yung ang kanyang document, yun po yung i-register na information niya. Now, if it turns out na may mali po doon sa na-register na information, meron po tayong proseso dyan upang maitama yung mga mali pong maling entries po sa kanilang national ID. So it's almost the same process. When you register, you visit po yung ating registration centers and you bring po yung ating supporting documents. So that would depend po, Chair, sa klase po or anong entry sa national ID nila yung gusto nilang ipa-correct. Ito naman ang mga ilan sa mga concerns ng ating mga senior citizens na idinulog sa atin. Una,
Kailangan pa po bang magparehistro muli ang mga nakapagparehistro na noong pa, ngunit hanggang ngayon, wala pa rin natatanggap na physical ID. We advise po na not to register ulit. Oo. Hindi po natin kailangan mag-register ulit kung nakapag-register na po tayo before, pero wala pa po yung ating national ID Hintayin na card. lang, maghintay. Hintayin po natin yung ating national ID card. But in the meantime, pwede na po natin gamitin yung ating digital national ID at saka yung ating national ID in paper form. Maghintay na lang muna. Yes po, At dadating Chair. din. Darating po, Chair. Hindi na kailangan ng follow-up. Tayo po, we are trying our best po na maging proactive po tayo. So, meron pong mechanism ang PSA para po mahanap po yung mga hindi pa po nakaka-receive ng kanilang national ID. Ito naman ang pangalawang tanong. Maaari po bang mag-submit ng photocopy o printed copy o ilaminate ng digital national ID bilang requirement? Hindi rin po natin pinapayo na ipalaminate yung print-out ng kanilang digital national ID. Kasi ang essence po ng digital national ID, ito po talaga ay sadyang ginawang for access po siya. Para So every makikita, time, no? yes po, every time po na kailangan po natin yung ating national ID and what we have is our digital national ID, we have to access it po via the eGov app. So ina-access po siya every time na need natin ng proof ng ating identity. So pagka po ito na print at na laminate, hindi po siya kinukonsider na valid. So hindi po siya tatanggapin ng ating mga relying parties, meaning yung mga government agencies, yung mga private entities or Naku, institutions yan, very clear na yan. nangangailangan po ng proof of identity. Okay. Ito, ikatlo naman. I noticed that the senior ID number displayed on my eGov PH digital ID is different from the number on my physical senior citizen card issued by the OSCA of our LGU. Maaari po ba akong humingi ng i-synchronize ang aking records? Yung ating pong digital national ID ay nag-generate po yan pagka po tayo kapag register na sa national ID. So ito po yung digital format. Yung ating pong senior citizens po, I think is ibang ID po kasi siya. Hindi po siya kasama doon sa generation po ng ating digital national ID. But we have earlier discussed po no, na yung long-term plan, hopefully po, yeah. para po synchronize po lahat National yung sana. ating ID system. Ito last concern nung ka-Golden Heart natin. Totoo po bang hindi natatanggapin sa susunod na payout ang OSCA ID at mas kinakailangan na ang national ID? Ang mother ko po kasi ay 91 years old na at hirap nang magpunta sa registration centers dito sa Culyon, Palawan. Maaari po bang linawin kung valid pa rin ang OSCA ID, lalo sa mga lugar na nahihirapan pa rin makatanggap ng national ID? Tinatanggap pa rin po. Gusto po naming linawin na yung ating pong iba't ibang uri ng IDs ay tinatanggap pa rin. Recently po ang DSWD naglabas po ng paglilinaw dito na tinatanggap pa rin po lahat po ng government issued ID. Yung ating national ID po ay kinikilala bilang primary ID. So pag meron po tayong primary ID, meaning meron po tayong secondary ID. So it does not mean po na if wala kayong national ID, hindi po kayo makaka-avail ng services, hindi po kayo makakakuha ng benepisyo. At kung maaari po bang linawin lang din po namin yung ating pong national ID is the proof of eligibility po ng benefits. Yung mga rules po, kung ano po yung mga qualifications, ay ang nagtatakda pa rin po doon ay yung ahensya na nagpapatupad po ng mga or nagbibigay po ng mga ganitong benefits. Kaya tayo sa komisyon, sa mga nakikinig ng mga taga-National Commission, senior citizens, remember what Attorney Palabra said. Ano ang mga hotline website o tanggapan na maaaring lapitan ng senior citizens para sa kanilang concerns? Para po sa mga concerns po natin, sa mga mahal po nating senior citizens, kung meron po tayong problema or concern po sa ating national ID or registration,
maaari niyo po kaming i-contact sa info@philsys.gov.ph or sa atin pong hotline na 1388. At para po sa kadagdagang kaalaman, bisitahin po ang aming website na philsys.gov.ph. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga senior citizens na nakakaranas ng delay, confusion, o problema sa kanilang IDs? Batid po namin ang kagustuhan nyo po na mahawakan at makita yung inyong national ID, particularly yung card. Pero gaya po ng sabi po namin kanina, meron po tayong ibang format po ng ating national ID na maaari na rin po nating gamitin kagaya po ng sa card. So kung tayo po ay hindi pa naka-register, inaanyayahan ko po kayong lahat na mag-register po sa National ID System. Patuloy po kaming nagkipag-ugnayan sa ating mga local government units, kasama po yung mga ahensya po sa gobyerno upang po mapuntahan po namin kayo at ma-register po kayo. In fact, Chair, we have been discussing po sa commission yung ating pong collocation hopefully in the future so that we can reach po yung ating mga senior citizens po para sa registration na to. Naku, maraming salamat sa PSA for our partnership and coordination. Maraming salamat, Attorney Henedine Palabras o IC Assistant National Statistician, Use Case Development and Management Service PSA. Naku, maraming impormasyon na nakuha ating mga senior citizens ngayong araw na to dahil ito ay ating PSA hour para sa ating mga seniors. Paalaala lamang po ulit mga ka-Golden Heart na maaari pa rin pong magamit ang inyong national ID o alinmang government-issued IDs para maklaim ang inyong regalo sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. At para bigyan naman tayo ng inspirasyon ngayong hapon, panoorin po natin ang isang Expanded Centenarians Act grantee na si Lola Lindia Acenas, 85 years old, ng Cagayan de Oro City. National Commission of Senior Citizens, you implemented it. But most of all, I will thank the public. I will thank the people because these are people's money given back to us. Good morning, everyone. I'm happy to be with you, all of you this morning. I am Lendia P. Palapos Acenas, who was born 85 years ago. It's surprising, but happy. Because I did not expect to reach this age. With the effort, with the sacrifices, and the challenges which I met along the way, I did not expect to reach 85. But I go on because I had a dream. I have to work with the elderly. I love geriatric nursing. It was overwhelming. I was so happy. But I'm not happy for myself only. I'm happy for the other elderly who will be receiving it. I share part of it as Thanksgiving Mass. Then some of it I sing, and some of it I have plenty of maintenance medicines. So I have my maintenance medicine both. And it makes me happy. It helps me financially. Thank you most sincerely, Government of the Philippines, especially those who enacted and implemented this law. Thank you, Lord. Mga guests, ngayong hapon, Engineer Marisa Grande, Assistant National Statistician, Civil Registration Service, Philippine Statistics Authority, at Attorney Henedine Palabras, OIC, Assistant National Statistician, Use Case Development and Management Service, PSA. Of course, maraming salamat din sa mga ka-Golden Heart na tumutok sa atin ngayong hapon. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart Puso para sa Seniors dito lang sa Radyo Magazine every Friday alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa iba pang mga mahahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan
ang lahat ng older persons. Magandang araw and have a safe and peaceful Holy Week, mga ka-Golden Heart. Alas 2 na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na. Radyo Magazine 1278 AM. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal